araw sa inyong lahat. Agahan almusal, tanghalian, hapunan, merienda at midnight snack. Ako na naman po to, si Nyolo the Third, at magbibigay ng... Bago natin talakayin yung pagtawid, ihahatid na, ililibing na ba si Digong? Ililibing. Griselda pare, thank you. Unahin muna natin to, magandang balita po to sa ating mga minimum wage earners. The House bill that provides a 200 increase. Natabunan na naman po ang Senado. Sa Senado po, inahain ni Subiri yata yan 100 pesos. Ang Kongreso po, inahain po 200 pesos. Bali minimum po, magiging plus 200 na. Dito lang po yan sa Administrasyong Bongbong Marcos, kung saan nakikinabang po ang ating mga mahihirap at naghihirap na ating mga kababayan. Iniintindi po. Magkakaroon po ng 200 increase in daily wage for a minimum wage workers in the private sectors was approved on the third and final reading. So what it means? What this means? It means that every workers in our country, especially in the National Capital Region, you are entitled to additional 200 pesos in your mother-father company. For example, your salary daily is to 600 pesos. You are giving you have the additional of 200 pesos. So it means your daily wages is 800 pesos. Oh my God. This is brought to you by the administration of our beloved President Bongbong Marcos in the cooperation of House of Representatives. But there is one question. Is the Senate ready for this kind of bill? Is the Senate willing to participate in prospering our country, especially in dealing with an ordinary people and workers? This is the big question. This is processed already by the House of Representatives. So it will go to the Senate right now, and the Senate will tackle this in the plenary, and we hope that many bright senators, I don't know if there's a bright senator still, I don't know, but hopefully, and with the help of our Lord God, the senator will push this to a bill, because I don't have the trust in our Senate right now. Okay, may tanong, di ba pwede across the board wage hike? Hindi po pwede, kasi po ito ay dadaan pa sa Senado. Tandaan po natin, we have three branches of government: legislative, judiciary, and executive. Okay? So, kapag dinaan po ito sa Senado, makikita po natin, tatalakayin nila to doon. At pag tinalakay nila to doon, kailangan manalangin tayo at magdasal na wag po puro politika ang iniisip ng mga hayop na senador at pirmahan nito. Okay? At siguro, pag nakita naman ng Pangulo to, maaaring dito po siya maging bias. Alam natin ang Pangulo, hindi po bias yan sa politika. Bias po siya sa puso at isipan ng mamamayang Pilipino.
Bakit po kailangan ipasa to? Sa tutuusin lang po, matagal na po tayo nag-iirap bilang isang simpleng manggagawa na halos nagpaalipin na po ng buong buhay natin sa mga kumpanya dito sa ating bansa. Ay nararapat na po siguro bigyan ng gantimpala ang ating mga mamamayan. Halos sa tanan ng buhay natin, inilaan na po natin ang buhay natin sa pagiging empleyado. At ito po, nakita ng Kongreso na kailangan na pong gantimpalaan natin ang ating mamamayan na halos buong buhay po nila nagpapaalipin na lang. Ganun po talaga ang buhay, kailangan natin magpaalipin. Gaya nga sinabi ko na sa mga OFW na to na mayayabang, alipin lang kayo, mga maglulupa pa rin kayo, hayop kayo. Diba? Yung mga OFW nating mayayabang na DDS, diba? Ang yayabang, itong mga tiga-Qatar na DDS, itong muna sa dahig na sumasambar sa karton at dumidila ng betlog, mga alipin kayo, maglulupa. Pare-parehas tayo dito. Ha? Huwag kayong umasta, nakakala nyo kung sino kayo dyan. Pare-parehas tayong alipin. Nagtatrabaho pa rin tayo sa mga kumpanya. Ngayon, ito pong ginagawa ng Kongreso, nakitaan po siguro nila na kailangan na po bigyan ng gantimpala ang ating mga empleyado dahil sa tagal na po ng proseso ng kanilang buhay. Nagpapaalipin na lang tayo sa malalaking kumpanya. At siguro naman po yung malalaking kumpanya, malalaki na rin po ang mga kinita nyo. Siyempre naman po. Ngayon po, kailangan naman po natin ipasa na to. Kasi sa hirap po ng buhay ngayon, lahat po nagtataasan. Hindi lang po sa Pilipinas. Sa Japan nga po, makikita nyo po, 6,000 ang isang sakong bigas. 6,000 pesos. Tapos itong mga hayop nating DDS na kababayan na inuubos ang 20 pesos na bigas, ang kakapal ng muka. Diba? Itong mga hayop na to, itong mga hayop na to, mga DDS, akala mo, magpinta sa 20 pesos, sila ang unang nakapila. Nagtatago-tago pa, naka-face mask pa, DDS naman, hayop. Diba, pinipinta sa ng 20 pesos na bigas, sila ang nakapila doon. Paano? Walang trabaho. Ang trabaho, manggago lang sa FB. Diba, Ma'am Linda Mori? Huwag kayong magreklamo sa 20 pesos na bigas. Swerte na kayo. Magpasalamat kayo sa Panginoon at sa Pangulo. Ginawa yan. Sa Japan, kakapanood ko lang, 6,000 ang bigas. Kasi, alam mo, marami nagyayaya sa akin sa Japan eh. Sabi ko, okay, bigyan sa Japan? Ayos naman ba pag nag-extra rice ako? Ay, mahal lang rice dito, mag-steak ka na lang. Pero mo mas pipiliin mo mag-steak, mag-fish na mamahalin kaysa sa magbigas? Ay, sabi ko, ayoko na. Ayoko. Ganun po sa Japan ngayon. Kumain ka na rin ng kumain ng isda kaysa kumain ka ng bigas. Ang bigas, 6,000, nakamonitor ang gobyerno nila. Hindi ka pwedeng maglabis ng pagkuha ng bigas. Grabe! Tapos tayo dito, ang kakapal ng mga mukha na nagre-reklamo. Ang kakapal ng mukha nyo, nagre-reklamo kayo sa 20 pesos na bigas ng Pangulo. Kini-question nyo pa hanggang saan tatagal. Huwag kayong ganyan hanggang saan binibigay ng ating Pangulo yan. Samantalayin natin, huwag na kayong mag-question. Dahil yung iba, hindi nga magawang makapagtanong dahil wala silang mabili. Mother, father! Oh, sa Saudi, 720 pesos, 5 kilo. Samantalang dito, 5 kilo mo, 100. Nagre-reklamo ka pa, iho de pendejo de leche de puta. Que berberidad. May ultimo di. Salong puwet, salong betlog. Oh. Sa Singapore, ayan no, sa Singapore, 140 pesos per kilo. Ikaw, 20 pesos. Ang tigas ng mukha mo, mas mahal pa yung kordeto. Hayop!
Tapos pagbili mo ng 20 pesos na bigas, gusto mo puting-puti. Anak na weting ka. Nagre-reklamo pa. Gusto nila, ano ba yan? Medyo hindi maputi ito. Ayos naman tong 20 pesos na bigas. Putik, ano kala mo dyan? Jasmine rice? Sabunan mo! Ang gawin mo para pumunti, ibabad mo sa Tide powder. Gulat ka, no? Ang tigas ng mga mukha netong mga hayop na to. 20 pesos ang binili. Feeling mayaman, gusto maputi. Gusto nila daw mala Jollibee. Ang tigas na mukha mo, Jollibee, 35 ang extra rice. Isang cup. Ang tigas talaga ng mga mukha ng DDS na to. Sila na lang pumipila, sila pa galit. Oh, ngayon, patay na yung issue ng 20 pesos na bigas. Bakit? Oh, kasi pahiya kayo. Oh, pahiya. Nakita nyo, dire-diretso ang Pangulo. Pinupuntahan po natin yan, pinakita natin sa inyo. Pinupuntahan natin yan sa Cubao, sa Malabon, at may pupuntahan pa po kami. Ganun po kami, papakita namin sa inyo ang mga proyekto ng Pangulo. Aalis po kami, pakikita po namin, may part 2 na po ang pag-alis namin. Hantayin nyo po, papakita natin ang mga proyekto ng Pangulo. Kasi po kailangan i-enhance natin or i-expose natin ang mga pinapakita nito ng Pangulong to. Dahil minsan na lang po tayo magkakaroon ng Pangulong to ganito. May pagmamahal sa Pilipino at may puso para sa Pilipino. Hindi po kailanman sinabi ng Pangulong to, patayin nyo ang kapwa dugo ng inyong kapwa Pilipino. Wala kayong narinig sa Pangulong to. Pero nakaraang Pangulo, anong sabi? Kill, kill, kill. Sarili mong lahi na pinagtanggol, niligtas ni Jose, ni Andres, ni Apolinario, di ba? Ni Antonio. Yan po ang mga bayani. Niligtas ang dugo natin. Tapos meron tayong naging presidente, ang mga niligtas ng dugo ng bayani, winasak at pinatay. Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy? Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Ano sabi? Si General Torre, Nonito, hindi sila mananalo kay General Torre. Dahil si General Torre, wala na makakabura sa record ni General Torre. Hinuli ang Panginoon. Sino makakabura doon kay General Torre? Hinuli niya ang Panginoon. Panginoon ng DDS, Panginoon ng kulto. Ang anak ng Diyos na may hawak ng vibration ng sanlibutan. Sino makakabura doon? Wala na makakabura doon. Ha? Ano ba nahuli nila, Digong? Wala. Dito tayo sa facts, okay? Diba? Si General Torre may impact. Si Bato nung PMP chief, impacto. That's bars. Ha? That's bars. Kaya lang, adjust ko lang. Mukhang bote ka na lang. Ayan ha. Meron na po tayong 200. Congratulations po sa ating mga mayang manggagawa na katulad ko. Nagpapakahirap sa buhay para buhayin ng pamilya. Nagsusumikap para po maiahon sa gutom ang bawat labi at bunganga ng asawa nilang maingay.
Ano ba? Wala ka na naman sinasahod! Ganyan po bilang ama ng sambayan, ama ng pamilya. Wala ka na naman sinasahod! Ano ba yung sinasahod mo? Sa hukay na lang ako, hindi na ako nakapag-SM. Kahit naririndi po sa mga bunganga ng mga asawa. Wala ba dyan mama mo? Nasaan? Bumili na ang ulam? Wala dito. Bakit na ako ganyan? Okay na lang ako! Hindi na ako nakapag-SM! Diba? Kahit ganyan po ang sakripisyo, kasi kadalasan po nagtatrabaho, lalaki, syempre, kahit binubungangaan po tayo ng mga asawa ngayon po sa pag-wage hike na yun na 200, maraming asawa at bunganga na po mapapatikom yan. Ha? Yung Shopee ko, hindi ko na nababayaran yung Shopee ko. Ano ka ba naman? Wala ka kasi lagi dito, hindi mo namin Shopee. Okay. Ayan na, maraming salamat po sa mga bubuo ng paggawa ng 200. Okay, dumako na po tayo dito. Yung tinalakay nga po natin kahapon, yung UP. Ngayon po, nagsasalita na po at ang UP at iba't ibang universidad. Nagbabanta na sila. Ha? Lalo na sa'yo, bato. Nagbabanta na sila. Subukan nyo daw. Subukan nyo ng wag ituloy ang impeachment at malalaman nyo, tsaka yung mga dilaw, yung mga dilaw, tsaka yung mga kakamping, may share po ako sa FB na nag-uusap-usap na po yung mga dilaw. Hindi daw pwede to. Ayan hindi po kami, wala pa po kaming coordination kay Sir Enzo Recto pa lang kami nakikipag-usap kasi nag-organize po siya sa June 9 ng rally. Pero yung mainly po ng mga dilaw na kaparian, na mga estudyante, meron pong pag-uusap. Hindi po kami nagbabanta dito, mga senador. Hindi po kami nagbabanta. Meron po pag-uusap sa mga dilaw kakamping ngayon na kasama po ang mga estudyante, kasama po ang kaparian, kasama po ang business sector. Hello! Kalat na po sa FB, sa Twitter, sa TikTok. Yan po ang organic na mga tao. Yan po ang mga totoong tao at hindi troll farm. Kung nasanay po kayo na akala nyo maraming DDS, wala pa po silang napatunayan. Ngayon, etong makikita nyo ang galit ng taong bayan, organic na tao, humihinga, tumatalon, tumatae. Tao po ito, hindi tae. Diba? Eto na po ang sigaw ng taong bayan. Pupunta sa kalsada upang ipanawagan ang kawalangyaan ng Senadong ito. Sa lahat po ng Senado, ito po ang pinakawalangya at pinakatanga. Nagsasalita na po ang iba't ibang sektor. At ito po ang iniiwasan ng mga Senado. Pero kung talagang hindi nyo itutuloy, magkakaalaman po talaga. Pasok! Papatuloy ng impeachment. So lahat po ba ng faculty ng UP College of Law pumirma? So mahalagang linawin yun, walang opisyal na posisyon ang UP College of Law dito. Ngunit base sa bilang ko kanina, mahigit 100 na sa amin ang lumagda doon sa sulat. Kabilang ang karamihan ng mga guro ng constitutional law sa UP Law. Wow, ganun kadami pala yung teacher ng College of Law, Professor? 100 plus? Yes, marami din kasi kaming mga abogado. Ito na po mga teacher na po ito. Mga teacher. Siyempre, pag teacher, alam nyo na.
Pare Kamandag, pag teacher, alam nyo na. Okay? May mga estudyante ng hawak yan. Mamaya, paparinig ko sa inyo yung kaparian. Bahala na kayo, mga senador. Bato, tuloy mo! Tuloy mo! Naman full-time na nagtuturo. Nagsisilbi pa rin sa sa College of Law, sa pagtuturo. So hindi kasali dito yung dean. I don't even know sino na yung dean yung ngayon kasi si Berberabe, di ba napunta na sa Office of the Solicitor General. Ano po? Sino ba yung dean ng UP College of Law? Kasali ba siya dyan? Wala pa ho kaming dekano ngayon. May search process din ho kami na mukhang hindi pa ata nagsisimula. Ngunit yung mga tawagin natin yung regular faculty, yung mga ang trabaho lang talaga ay magturo at magsulat. Na karamihan po sa amin ay lumagda na sa sulat na ito. Ayan na, karamihan po ng mga teacher sa UP. UP po ay Universidad ng Pilipinas kung saan naguhubad-hubad sila. Diba? Yan ang eskwelahan na naguhubad-hubad. Diba? UP yan. Bukod doon, sila rin po ang eskwelahan na may mga matatalino na mga estudyante. Siyempre, UP yan. Pag saka nag-aaral, dyan lang ako nag-aaral. Where? UP. Oh, tutik, iba tingin mo dyan. UP. Ba't kaya gano'n, no? Ba't kaya gano'n, no? Sa integridad din ng eskwelahan, UP, putik, lupit mo, pre. UP ka? Ikaw sa ka nag-aaral? STI. Ay, putik ko, STI lang. Saan uli? STI. STI. Ay, alam ko yan. Tigagawa kayo ng virus. Diba? Matitiklop ka eh. Sikat dito pag nag-aaral ka sa university. Kung saan ka nag-aaral? FEU. Sikat. Ikaw saan ka nag-aaral? NU. Uy, sikat. Tinanong ako, saan nag-aaral? STI. Saan yun? Tigagawa ng virus. Kasi nanay ko, hindi, totoo, ayoko talaga sa private na STI. Gusto ko nga sa PUP. Hindi ako nakapasa. Yung nanay ko, di ba dati may promo yung STI? Nanay ko kasi nagpaniwala dun eh. Sa bagay, siya naman gagastos eh. Nagpaniwala yung nanay ko kasi, Mama, I love you, nasa langit na siya. Sabi niya, nak, dito ka na lang. Bakit? Ang ganda rito. May ka-tupperware pa siya doon. May ka-tupperware siya, na doon din nag-aaral yung anak niya. Sinunod ako. Bakit? Ang ganda ng promo ng STI, di ba? First they teach you, then they hire you. Ayop! Tuwan-tuwa nanay ko eh. Tuwan-tuwa nanay ko. Di ba, nak? Di ba? Una, tuturuan ka nila, tapos di ka na maghahanap ng trabaho. Sila na magbibigay. Ganun yung promo ng hype na STI na yan eh. First they teach you, then they hire you. Di napunta nga ako doon. Putik, pagpunta ko doon, putik, inang yan, walang, putik na yan, no? Kwarto-kwarto lang. Parang kwarto lang, putik. Kwarto-kwarto yung eskwelahan mo. Na-boring ako eh. Walang quadrangle. Putik. Nag-aaral ako dyan sa may STI Quirino, LRT. Putik, quadrangle mo, LRT. Sabi ng anak, kalamang reklamo, laki ng quadrangle mo eh. Monumento to Baclaran. LRT. Hype na STI to. Hayop na promo yan. Nasira kinabukasan ko eh. Hindi, yung pangit kasi pinag-aralan ko eh. Diyan sa STI Quirino. Ang pangit, men. Sobra. Ang pangit. Sanay ako sa quadrangle. Gusto ko yung marami ako nakikita. Di ba pag sa school, nung high school ka, gusto ko may boys area, may girls area. Nasanay akong ganon. Nasanay ako gala eh. Puta, pagkita ko doon, no, quadrangle ko, jeep.
Monumento to Baclaran. Ayop. Kabilang din ng mga dating dekano gaya ni Judge Raul Pangalangan ng International Criminal Court at ni Dean Pacifico Agabin. Tama. Dating dekano ng school. And some are also known in the national scene, kagaya ni Attorney Theodorte. Nandun, nakita ko, di ba? Si Batumbakal. Nakita ko dun si Jay Batumbakal. Nakita ko rin si Professor Theo. Na-interview din po namin yan. And syempre, kayo po, ano po. So, Oy, AIU, putik na data mix yan, oh. Hype yung data mix, eh. Yung data mix na yan, eh. Naalala ko yung data mix kay Ibay. Yan, oh. Ang may-ari ng data mix, Consilor ng Maynila, si Ibay. Putik na data mix yan, oh. Walang tinuturo. Ang tinuturo, makipag-rumble. Putik na data mix yan, oh. Hype data mix. Hype yan data mix. Yan din yan sa may Quirino, LRT. Halos katabi ng STI. Magkakatabi kami ng AMA, eh. Tangin ng data mix yan, napamura tuloy ako. Yung kumpare ko, ang tinutino, nung nag-data mix, puta, barbado da. Ng data mix. Ka-joint force namin yung data mix, eh. Gumagawa rin yan ng virus sa amin. Virus sa computer. Sila, virus sa utak, eh. Hype na data mix yan, oh. Pasado ka dyan. Basta may pera ka, oh, pasado ka na dito, may pera ka. Putik, wala kang alam sa computer. Alam mo, makipag-rumble. Oy, data mix recto ako. Nasasaktan yung mga data mix, oh. Ay, aminin nyo na, wala rin kwenta sa data mix. Pare-pares lang tayo ng STI. Magkikita kami yan, no, sa ano mo yun, Puyat Sports. Magkikita kami yan, mag-aamunan pa kami ng data mix. O sige, matalo, bayad ng bilyar. O, paing no pumuseno bilyar, magkikita kami yan, no. Tutik, walang school eh. Diba? Tapos pagpasahan ng card, oh, tulungan yan, data mix, magpapaprint kami, oh. Magkikita kami yan, magpapaprint kami. Uy, pare, gawin mo 1.5 ako sa sa COBOL. O, sige. Teka na, hintayin natin yung data mix, nagpapaprint na yun. Dinudoktor namin yung card namin, no? 1.5 sa programming. Yun. 1.5 to sa programming. Nag-aral ako ng computer, eh. Gumagawa na ako ng binirus ko yung pamilya ko. Dinoktor ko ang mga grades ko. Tumalino ko, eh. Diba? Putik ko. C++ ko, 1, flat 1. Pero 5, bagsak. Ayun. Visit sa akin nanay ko, eh. Pahinga ka na, hayop ka. Ginagamit mo yung kataliniwan mo sa kagaguhan, sabi ng nanay ko. Flat 1, ha, sa programming, 5 ka pala, hayop ka. Yung tuition, di mo binabayad, pinambibilyar mo. Natuto ka nga, pwede ka na, marunong ka na, eh. Sabi ng nanay ko, tsaka papa ko, galit na galit. Marunong ko na sa programming, dinoktor mo yung resibo, hayop ka, eh. Nagalit tatay ko, eh. Kasi pag natalo ka sa bilyar, kaya ng eskwelahan mo yun, eh. STI ka, tatalunin ka ng data mix. Magkano lang tuition niya? 3,000. Eh kami, 8,000, eh. Hindi kami magtapatalo. Putik data mix. 3,000 lang tuition yan. Eh putik kami, 8,000. Papatalo ba kami? Putik talagang pustahan, eh. Diba? Yung mga natutunan ko, kaya natutunan tayo. Yan ang programming. Kaya ang course ko, pag tinatanong ko, computer sayang. Sayang, eh. Computer sayang. Walang napala. Sorry, ma. Sorry, mama. Sorry, papa. Kayo may kasalanan yan, eh.
Kayo, bagay, di naman tayo magiging vlog kung di tayo nag-STI. Hoy, STI, maging proud kayo, may vlogger kayo. Nabisit kasi ako. Sorry nasishare ko lang to Nabisit kasi ako. Tapos di ba kinuwento ko sa inyo, yung ROTC namin sa PUP, putik nakaka-downgrade sa pagkatao ko Putik yung mga klase ko nung high school, kita ko, oy pare, saan ka nag-aaral? STI. Putik STI ka! Fly high with STI, putik na. Paro-paro G pala tinuro sa Fly high with STI! Paro-paro G. Paro-paro G. Paro-paro G. Diba? Minamalita ko ng mga klase ko. Sabi ko, ba't nag-STI ka? Pre, kompleto kami dito. 6 kami. Ikaw lang nga nawawala Sabi ko, pasensya na. STI ako Nanay ko kasi, PUP dapat ako Nilalakad na nga. Sabi ng nanay ko, diyan ka na lang. May yung ka-tupperware ko dyan. First they teach you, then we'll hire you. Ayun. Siyempre yung mga tropa mo ng high school nandun Mag-ROTC ako, putik yung mga tropa ko nandun. Hindi ko nantanan yung ROTC. Putik, pinamalita ko ng mga tropa ko, naiinggit ako Ay, nako. Ano ang gusto ninyong sabihin sa Senado na hindi uubra, natatalikuran ninyo ang trabaho ninyo, responsibilidad ninyo, na litisin yan at sabihin nyo, hindi wala ng time So magbababay na kami, bala na yung susunod na Kongreso to decide on this. Hindi po pwedeng ganun, Professor. Opo, siguro po mahirap kung yung kalagayan natin ngayon sa impeachment dahil hindi pa ho tayo nagkakaroon ng pagkakataon dati na ganito na katagal mula noong naihain ng complaint or ang articles of impeachment sa Senado ay hindi pa gumagalaw yung Senate natin. Kaya ang imbitasyon namin sa Senado ay basahin ang saligang batas sa lente ng pananagutan. Ano ba yung paraan ng pagbabasa ng saligang batas na magtataguyod talaga nun? Kaya maingat din kami sa aming sulat na sabihin na hindi namin gusto ipagpatuloy yung impeachment dahil naniniwala na kami na guilty ang Vice President. Nang gusto namin siya magpatuloy dahil kung titignan natin yung kasaysayan natin, yung political at constitutional history ng Pilipinas, mahalaga yung impeachment bilang proseso upang usigin ang ating mga pinakamatataas na opisyal ukol sa mga seryosong paglabag ng saligang batas at yung mga bagay na kung tutuusin, disqualifying. So gusto namin marinig yung depensa ni Vice President. Gusto namin makita yung ebidensya. Ultimately, gusto namin malaman yung katotohanan. And I'm sure maraming mamamayan na yun din ang gusto. Pero pag tiningnan mo yung practical side, kung gusto nyo may paglilitis, sa palagay nyo po ba ay may panahon pa if they're going to convene on the 11th of June as an impeachment court, tapos ang 12 holiday, tapos last day yung 13, saan po gagawin yung paglilitis dun? Sa palagay namin, bagaman kakaunti na lang ang araw sa sesyon na ito ng Senado, mahalaga pa rin na magsimula na agad-agad. Sa sulat namin, sinubukan namin ipaliwanag kung bakit ang pagpapalit ng Kongreso ay hindi nangangahulugan ng pagde-dismiss ng impeachment complaint. At sinabi din namin doon na mahalaga na magsimula na ang proseso ngayon. Kaya sa palagay namin, bagaman 2 araw na lang ang naiiwan o 2-3 araw na lang ang naiiwan sa ating sesyon, hindi ito isang excuse upang hindi gumalaw ang Senado kasi trabaho niya, katungkulan. Yun nga ang hindi maintindihan na ito mga senador Saka makakita, trabaho mo, iiwasan mo. No, never. Hoy, Chair, Shirley Fernandez, shout out. Niya sa saligang batas na mag-usig at magdesisyon sa mga kaso ng impeachment, to try and decide cases of impeachment. So yung kayong mahigit 100 profesor ng UP College of Law, ang paniniwala nyo rin ay kung sakasakaling hindi matapos ng 19th Congress ang paglilitis, walang balakid na ituloy ito ng 20th Congress. Yes, hindi kami naniniwala sa aming pag-aaral ng saligang batas at matagal na pagtuturo nito sa aming... Kita mo ayan po, marinaw na marinaw. UP po yan. UP is the one of the highest intelligent school in our country. When you are graduate in UP, you are, especially in law, you are the one of the most outstanding lawyer of our country. And they are saying in front of us that 19th to 20th Congress
is not a hindrance to not prosper the impeachment. Teko, hindrance ako ha. Ano ba ibig sabihin ng hindrance? Ano ba yung ibig sabihin yun ng hindrance? Galing lang yun sa STI eh. Diba? Hindi po balakid sa Tagalog para sa mga matatandang kalubot. Kulubot. Diba? Tama ako, hindrance. Sabi ko sa inyo, malupit tong international language. Nag-update ako eh. Nag-update po ako kagabi. Kaya maghapon ako kagabi na-update. Nakaganyan pa ako. Update. Update eh. Kita mo may hindrance tayo. Nag-update eh. Sa Tagalog, para sa mga kulubot, hindi magiging balakid ang pagtawid ng panglabing siyam na kongreso sa 20 kongreso! Bakit? Kasi po, ayon sa batas, sabi ng UP professor, ayon po sa batas, hindi po magiging balakid ito. Nasa konstitusyon ang pagpapatuloy. Ilalamok na kami dito ah. Hype ka, Crime Water! Lamok na kami! Ay, nako. Diba? Crime Water to eh. Alam nyo, yung mga crime water, simula nung naranasan ko, kung ano nung nararamdaman ko eh. Yung crime water. Ay, Cecil Fernandez, thank you. Ayoko na nga rin minom ng tubig, kaya iniinom ko gin, Red Doors na. Kaysa sa crime water, tubig, nako, may phobia na ako. Diba? Hindi po magiging balakid. Bakit? Dahil po ang Senado, gaya po ng sinabi natin, ang Senado po ay obligado at mandato na talakayin ang impeachment. Mali pala tayo, tatlo pala. Mamaya malalaman nyo, tatlo pala ang trabaho ng Senado. Impeachment, legislative, meron pang isa. Mamaya malalaman nyo yan. O dito tayo sa kaparian. Ayan po ha. Patay na kayo, bato. Ayan ha, kaparian na to. Ayan o, pare o. Ayan o, eto yung, pare, eto na. Sabi sa inyo, universidad, kaparian, simbahan, nagtipon-tipon na. Nagtipon-tipon na. Nagtipon-tipon na. Ang mga pare at mga teacher dahil galit na sa ating Senado. Cheese, keso, ano ito? Kaming magdudusa sa kasalanan mo. Pag-impeachment, tinabla nyo, makikita nyo sa kalsada ang tao. Okay, dito tayo. Okay, pare, father, ano mo?
Hoy, Hankins Palileo. Putik inang yan, oh. Mamahalin to. Gals Windy Hansky Palileo. Ayop. Harry Potter. Palileo! 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 Galvin Hansky dito. Tingin ko muna, bless me, Father, for I have sinned. Bless Hoy, 40 OG, thank you. 40 OG, thank you, us. Oh, bless us, Father. Nakisama na. Oo. Eto na po, pare ha. Pakinggan nyo naman ang pare. Tapos na po tayo sa universidad. Sa pari naman tayo. Tapos na kayo ngayon, DDS Black. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Don't worry, be happy. Don't worry. Ayun po yung sinasabi ko sa inyo. Huwag po tayong malungkot. Kasi nga po, mismong mga senador ang huhusgaan natin dito sa gawi, sa galaw, at sa integridad nila, sa pinapakita nila sa taong bayan, hindi po bulag ang tao. Di ba? Hindi po bulag ang tao, sabi ko sa inyo. Ramdam natin yan. Sa tinagal-tagal na po natin nag-i-impeachment dito. Sa tinagal-tagal kong pinapaliwanag sa inyo, yung pare hindi pa makapagsalita. Kaya i-play na natin to, mga ayop kayo. Marami po kaming katanungan sa inyo. Ayan. At talagang i-istorbohin ka namin. Teka lang, pa-refresh na lang muna, Ayan, Father. Kayo daw ang third impeachment complainant. Bahagi siya. Opo, nung, kailan pa ba yan? Before the end of the year, December, nag-file po kaming 7 po kaming pari kasama ibang mga lay organizations Nako po. against Sara Duterte. Yan ha, pinapaalala lang sa inyo. Ayan ha, pinapaalala lang sa inyo. Kaparian, universidad, pinapaalala. Mamaya yung business sector. Tapos kayo dito, senador. Sa Congress. Partikular na kung ano man yung, di ba, kasi ang dami, may articles of impeachment. Saan dun? May tanong na naman dito. Bakit tayo tanong ka ng tanong? Hindi naman ako si Direk Freddy. Bakit? Eto, si Direk Freddy lang yung... Bakit si Amy Marcos Ñolo kawig ni Michael Jackson? Bakit si Amy Marcos kawig ni Michael Jackson? Kasapi siya dun eh. Kasapi siya. Si Amy ang injection 5. Diba? Kasapi siya doon. Ang popular nilang kanta, Bong. Bong da tubas no talk no more. Bong da tubas are fighting for. With brother to call my own. Sarah not be alone. My brother, you could see, my name is Aimee. Yan, sige! Sige! Kinakausap niyo na naman ako, yung father, ang ngalay na yung ngalangala. Otek. Yung, hindi naman Sumentro. sinakyan. Oo, saan Sumentro? Okay, alam mo na, membro siya ng Injection 5. Ow! Inyong complaint. Ang aming focus talaga, base sa findings ng Quadcom Oh. at karanasan namin being with EJK families, Oh, ang gusto lang naman namin talaga ay mapalabas ang katotohanan. patay na Kaya kayo. sabi namin, ang impeachment ay moral responsibility ng lahat ng mga Pilipino
at ang ating senador. Oh. Kaya dapat matuloy ito. Kaya lang ngayon, ewan ko, na-postpone nung Ayan na, kaparian po to. Pinuulit ko ganito ang mga senaryo ng mga naranasan ng ating mga kababayan. Ng impeachment ay pinigilan, hinadlangan, at talagang tinakpan na tila nais nilang busalan pero hindi nagpapigil ang taong bayan. Dahil sa kabila ng lahat ng ito, tayo po ay naniniwala na ang katotohanan ang kailangan manaig sa ating bansang Pilipinas. Ako po, si Mel Chanco, at ito ang magpakailanman di magbabago ang sinisigaw nitong aming uso. Magpakailanman